ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, November 24, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. DPWH Mimaropa engineer na sangkot umano sa anomalya sa flood control project na aresto ng NBI. Warrant of arrest laban sa isa sa mga DPWH officials sa Albay isinilbi na ng mga otoridad. Akusado hindi natagpuan sa bahay nito. Arrest warrant laban kay dating Congressman Zaldico bigong maisilbi sa kondo nito sa Taguig City. Cassandra Leong may red notice na mula sa Interpol ayon sa PAOK. Pilipinas humiling na rin ng red notice sa Interpol para naman kay dating presidential spokesperson Harry Roque. NCRPO ilalagay sa full alert simula sa November 28 bilang paghahanda sa trillion peso March sa November 30. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo asahan ngayong linggo. Sa ating Metro News, kaso ng dengue sa Quezon City umakyat na sa mahigit 10,000. Sa ating Science and Technology News, bagong species ng langgam na diskubre sa silangang bahagi ng Pilipinas. Sa ating naman lifestyle news, sa painting ng Mexican artist na si Frida Kahlo na ibenta sa halagang $54.66 million. Sa ating music trivia ngayong petsa, pumanaw ang frontman ng legendary British rock band na nagpasikat ng mga awiting We Are the Champion at Bohemian Rhapsody. Sino siya? Alamin. Sa atin namang balitang kakaiba, contest na patagalan ng paghiga sa mattress isinagawa sa China. Ang ating po oras, 6:38 na umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako naman po si Kenny Gacosta. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Naaresto ng National Bureau of Investigation o NBI kahapon ng engineer ng Department of Public Works and Highways o DPWH Mimaropa na may kinalaman umano sa anomalya sa flood control project sa Oriental Mindoro. Ayon sa NBI, nahanap at naaresto si DPWH Mimaropa Engineer Dennis Abagon sa isang bahay sa Quezon City matapos hindi maabutan ang mga operatiba sa bahay nito sa Cavite noong Sabado. Isa si Abagon sa 17 inisyuhan ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan, kabilang si dating ako Bicol Congressman Zaldico. Kinilala ni NBI Director Lito Magno si Abagon bilang officer in charge ng Quality Assurance and Hydrology Division ng DPWH at regular member ng Bids and Awards Committee. Sinabi naman ni Abagon na plano na niyang sumuko sa NBI pero naunahan lamang siya ng operasyon ng mga otoridad. Itinanggi rin niyang kumita siya sa maanomalyang flood control projects at iginiit na ginawa lamang niya ang kanyang trabaho. 774 Balita Ngayon. Isinilbi na rin ng Albay Police ang warrant of arrest laban kay dating Department of Public Works and Highways o DPWH Bureau of Maintenance Director Jean Ryan Altea na nasasangkot sa anomalya sa flood control project sa bansa. Ayon sa Daraga Municipal Police Station, inihain ang warrant sa isa sa mga tahanan ni Altea sa Barangay Taga sa Daraga, ngunit hindi siya natagpuan ng mga pulis doon. Inayag ng asawa at ina ni Altea na huling umuwi roon ang akusado noong Oktubre matapos ang biyahe nito sa Masbate. Ang warrant of arrest laban kay Altea ay inisyu ng 6th Division ng Sandigan Bayan noong Nobyembre 21, bunsod ng paglabag sa Article 217 at Article 172 Section 4 ng Revised Penal Code o mga reklamong malversation of public funds through falsification of public documents. Nahaharap rin si Altea sa hiwalay na kaso na paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. 774 Balita Ngayon.
Nabigo ang pulisya na ihain ng warrant of arrest laban kay dating Bicol Congressman Zaldico sa kanyang kondo sa Bonifacio Global City noong Sabado, November 22. Nagtungo ang mga tauhan ng Southern Police District at Taguig City Police sa naturang kondo bandang alas 11 ng umaga ng Sabado, ngunit kinumpirma ng duty manager at security manager ng gusali na wala roon si Ko. Mahigit isang buwan na rin umanong selyado ang unit at hindi tinitirhan. Samantala, sinabi naman ng Bureau of Immigration o BI na 4 sa 16 na inisyuhan ng arrest warrant dahil sa umano'y irregularidad sa flood control projects ay nasa labas na ng Pilipinas. Batay sa travel records ng BI, lumipad si Ko papuntang Singapore noong August 6. Sa DPWH OIC Planning and Design Division Chief Montrexis Tomayo ay bumiyahe naman sa Qatar noong November 15. Nasa Australia naman si SunWest Incorporated President Aderma Angeli Alcazar mula October 2, habang nagtungo naman sa United Arab Emirates si SunWest Incorporated Treasurer Cesar Buenaventura sa kaparehong araw. Sinabi ng BI na nakalagay na sa kanilang derogatory database ang pangalan ng 4, kaya agad silang mafa-flag sakaling pumasok o lumabas ng bansa. Samantala, mas mabibigat na paglabag sa isyu ng katiwalian mabubunyag pa sa susunod na araw ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Chanel Salazar sa detalye. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuloy-tuloy at lalalim pa ang investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects at inaasahang may mas marami pang mabubunyag. Sa pulong kasama ang mga gobernador sa Malacanang, muling nagpahayag ng suporta sa administrasyon ang League of Provinces of the Philippines. Giit ng Pangulo, kinakailangan magtulungan ng national at local government sa pagtugon sa problema ng taong bayan at huwag magpadala sa ingay politika. Matatandang inanunsyo ni Pangulong Marcos ang pagpapalabas ng warrant of arrest laban kay dating Congressman Zaldico at 17 iba pang opisyal mula sa DPWH at SunWest Corporation kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Dagdag ng Pangulo, marami pang dapat linawin kaya hindi niya hayaang humina ang takbo ng investigasyon. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Samantala, naglabas ng red notice ang International Criminal Police Organization o Interpol laban kina Cassandra Leong at Ronilyn Baterna ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Kapwa may warrant of arrest sa kasong qualified human trafficking sina Ong at Baterna na mga kinatawan ng sinalakay na Lucky South 99 Pogo Hub sa Pampanga. Kaugnay nito, sinabi ng Philippine National Police o PNP na makikipagtulungan sila sa Foreign Law Enforcement Agency para matrak ang kinaroroonan ni Ong. Una nang sinabi ng PAOK na lumipad patungong Japan si Ong noong unang bahagi ng 2025 matapos palayain sa pagkadetine sa kamera. Samantala, humiling na rin ang Pilipinas sa Interpol na maglabas ng red notice laban naman kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na pinaaresto dahil sa qualified human trafficking. Bunsod ito ng pagtulong umano ni Roque para makakuha ng operating license ang Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga na sangkot sa scamming activities. Samantala, bukas sa publiko na pagtalakay ng Bicameral Conference Committee sa pambansang budget, hiling ng Liberal Party Black sa Kamara. Grace Mariano sa report. Hiniling ng mga kongresistang kasapi ng Liberal Party o LP na gawing bukas sa publiko ang pagtalakay ng Bicameral Conference Committee sa panukalang 2026 National Budget. Sa inilabas na statement ng LP Bloc sa Kamara ay binigyang diin na kailangang ikasa ang open and transparent BICAM para sa pambansang budget sa gitna ng matinding issue ng korupsyon. Giit ng LP lawmakers, dapat magkaroon ng live streaming ng lahat ng BICAM meeting at deliberasyon kaugnay sa budget. Dapat din isapubliko ang minutes ng BICAM meeting, gayon din ang detalyadong matrix ng pagkakaiba ng versyon ng Senado at Kamara ng General Appropriations Bill. Iginit din ng LP Bloc na isapubliko ang mga amyenda at pangalan ng mga miyembro ng BICAM na nagpanukala nito habang ang media ay dapat pahintulutan na mag-cover ng kabuoang proceedings at ang civil society organizations ay mabigyan ng access sa pagtatanong. Ang LP Bloc sa Kamara ay binubuo ni na Representatives Leila De Lima, Edgar Erice, Adrian Amatong, Kakabag-Aw, Jaime Fresnedi, Cielo Crisel Lagman at Alfonso Umalid Jr.
Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Simula sa November 28, isa sa ilalim na sa full alert ang National Capital Region Police Office o NCRPO bilang paghahanda sa ikakasang trilyon peso march sa November 30. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, ide-deploy ang mga pulis para sa civil disturbance management, negotiation, monitoring at pag-aresto sa mga posibleng manggugulo. Magsasagawa rin ang NCRPO ng live monitoring gamit ang mga CCTV para sa mabilis na pagresponde. Sinabi pa ni Asilio na natanggap na nila ang permit para sa protesta na ikakasa sa EDSA People Power Monument hanggang alas 8 ng gabi ng November 30. Ipagabawal naman ang pagsasagawa ng anumang protesta o aktibidad sa Menjola Street sa Maynila na malapit sa Malacanang. Samantala, AFP nagbabala sa mga ipinapakalat na fake news ni Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga. Detalye po ay ihatid ni Angel Garcia. Muling nagpakalat ng maling impormasyon si Congressman Kiko Barzaga, kabilang mo na dagdag na personal na allowance para sa AFP Chief of Staff at ang sinasabing 15 billion pesos sa ghost projects. Paglilinaw ng AFP ng nasabing false narratives ay hindi na bago. Ito ay sinadyang muling ipalutang para maghasik ng duda at idamay ang sandatahang lakas o mainit na isyong politikal. Ang video na kumalat ay mula pa noong 2024 at tumutukoy sa matagal nang dapat ibinigay na subsistence allowance increase para sa lahat ng AFP personnel. Tungkol naman sa umunay 15 billion pesos sa Ghost Project, paliwanag ng AFP na sa ilalim ng programang tatag na infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad o TICAS, ang pondo ay hindi diretso na pupunta sa militar kung hindi sa DPWH na siya nangangasiwa mula planning, bidding, konstruksyon hanggang sa inspeksyon ng mga proyekto. Papasok lamang ang AFP sa oras na nakumpleto at nakapasa na sa pamantayan ng gobyerno ang proyekto. Pagbibigay din pa ng sandatahang lakas na nananatiling profesional, disiplinado at non-partisan ang AFP. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Sa iba pang balita, may nakaambang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Sa pagtataya ng mga taga-industriya ng langis, nakasaad na magkakaroon ng 40 centavos hanggang 60 centavos ang pagtaas sa presyo sa kada litro ng diesel. Ang kada litro naman ng kerosene ay maaring madagdagan ng 1 peso and 10 centavos hanggang 1 peso and 30 centavos. Magkakaroon man na ng tapyas presyo sa kada litro ng gasolina na 20 centavos hanggang 40 centavos. Ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ay bunsod ng pangamba sa supply ng diesel partikular sa Asia, habang bumaba naman ang demand ng gasolina dahil sa malaking inventaryo nito sa Amerika. Samantala, pagsusuot ng balaklava bawal na sa lungsod ng Maynila. Narito ang detalye mula kay Gina Mape. Ipinagbabawal na sa lungsod ng Maynila ang pagsusuot ng balaklava o ang takip sa buong mukha hanggang leeg kapag nasa mga pampublikong lugar gaya ng mall at iba pa. Ayon kay Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, ayon ng Ordinance No. 9134 o ang Anti-Balaklava and Other Face Covering Ordinance sa Maynila na matiyak ang kaligtasan ng publiko. Alinsunod sa natunang ordinansa, bawal na ang anumang face covering na nagtatago ng pagkakakilanlan sa loob ng commercial at government establishments at kapag lumabas o bumaba o naka-standby sa motorsiklo. Sinabi ng alkalde na may mga malinaw na exemptions para sa mga health, religion, law enforcement at mga rider na nasa biyahe. Dapat walang suot na balaklava o helmet kapag bumaba sa motor, nakahinto, naghihintay o standby sa pampublikong lugar tulad ng kalsada, eskinita, sidewalk, easements, shoulders, parks, parking lots, market areas at iba pa. Hindi saklaw ng ordinance
ang mga sumusunod, mga panahon ng public health emergencies kung saan inirekomenda o ipinag-uutos ng DOH o IATF ang pagsusuot ng face mask. Ang bumibiyahing riders o mga driver o pasahero na nakasakay pa rin sa motor at pansamantalang huminto dahil sa traffic lights, road signs o pinara ng traffic enforcer. Mga law enforcers na nasa opisyal na tungkulin lalo na sa emergency o hot pursuit operation. May mga malubhang karamdaman o comorbidities na dapat magsuot ng face mask. May mga religious exemptions, kabilang ang magmagamit ng turbans o anumang headgear na bahagi ng kanilang pananampalataya. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyong balita, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 9 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman po si Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon. Metro News. Umabot na sa mahigit 10,000 ang kaso ng dengue sa Quezon City hanggang noong November 20, 2025. Naitala ang pinakamataas na kaso ng dengue sa District 2 na may mahigit 2,000 kaso. Pinakamarami ay sa Barangay Batasan Hills sa umabot sa 853, sinundan ng Payatas B na may 558. 44 naman ang naiulat na nasawi sa buong lungsod at pinakamarami pa rin ay mula sa District 2 na may 14. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 58 pesos and 0.07 centavos. Nasa 68 pesos and 10 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Habang ang British pound ay nasa 77 pesos and 23 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 75 centavos. Habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah! Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi November 23. 14, 46, 39, 28, 26 at 20. May papremyo naman ito na 137,126,644 pesos and 60 centavos. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 30, 22, 47, 23, 18 at 12. Kung saan aabot sa 17,365,848 pesos ang jackpot prize. Kapwa naman walang nanalo sa nasabing mga numero. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Para naman sa ating Science and Technology News, bagong species ng langgam na diskubre sa silangang bahagi ng Pilipinas. Detalye ihatid sa atin ni Rosemay Miranda. Natuklasan ng mga siyentipiko ang isang bagong uri ng langgam sa Pilipinas kung saan ibinahagi ng National Museum of the Philippines ang development hinggil dito. Ang bagong uri ng langgam na nadiskubre ng Research Associate ng National Museum na si Dr. David M. General at ni Dr. Gary Alpert ng Northern Arizona University ay pinangalan ng Stromigenes silangan dahil nakolekta ang lahat ng mga specimen nito sa silangang bahagi ng Pilipinas. Binanggit nito ang kapansin-pansing itsura ng naturang species ng langgam dahil mayroon itong 4 na segments sa antennae nito at may makinis na first belly plate. Ang bagong species ay pinaghalong SMR o malanggam na may hugis kutsara o pabilog na buhok sa kanilang mga ulo at ng S. uricera o mga langgam na may simpleng buhok, napakalapad na likod na tinatawag na propodium at may line texture sa kanilang first belly plate. Manatiling may kaalaman sa agama teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemay Miranda ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyong Science and Technology News, Rosemay Miranda. Lifestyle News.
Sa atin naman pong lifestyle news, painting ng Mexican artist na si Frida Kahlo na ibenta sa halagang $54.66 million. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Isang self-portrait ng Mexican artist na si Frida Kahlo ang naibenta sa New York sa halagang 54.66 million o 3.2 billion pesos na nagtatakda ng record para sa presyo ng isang painting na gawa ng isang babaeng artist. Ayon sa auction house na Sotheby's, binasag ng 1940 painting na pinamagtang El Sueño, La Cama o The Dream, The Bed, ang dating record na itinakda ng American artist na si Georgia O'Keeffe sa kanyang 1932 painting na Jimson Weed White Flower No. 1 na naibenta naman sa halagang $44.4 million noong 2014. Makikita sa artwork si Kahlo na natutulog sa isang kama na tila lumulutang sa kalangitan sa ilalim ng isang skeleton na ang mga binti ay nakabalot sa mga stick ng dinamita. Nakatanggap ang painting ng tinatayang presyo na $40 million hanggang $60 million bago ang auction. Ayon pa sa auction house, ang artwork ay isang napaka-personal na pagpipinta para kay Kahlo, kung saan pinagsama niya mga folkloric motif mula sa kultura ng Mexico sa European Surrealism. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774 Eurothamate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Para naman sa ating music trivia, ngayong petsa na ito, November 24, taong 1991, pumanaw si Freddie Mercury, ang frontman ng legendary British rock band na Queen. Si Freddie Mercury o Pharoah Bulsara sa tunay na buhay ay ipinanganak noong September 5, 1946 sa Stone Town, Sultanate of Zanzibar. Si Mercury ay kilala ng marami sa pagkakaroon ng sakit na HIV/AIDS na kanyang inanunsyo isang araw bago ang kanyang pagpanaw sa edad lamang na 45. Nasawi siya bunsod ng mga komplikasyon sa naturang sakit habang nagkaroon din siya ng bronchial pneumonia. Sa isang dokumentaryo noong 1987, alam na umano ni Mercury ang pagkakaroon ng nasabing sakit, ngunit wala siyang pinagsabihan kaugnay rito at nagpatuloy pa rin bilang frontman ng Queen. Bilang bahagi ng Queen, naluklok si Freddie Mercury sa Rock and Roll Hall of Fame noong taong 2001 at gayon din sa Songwriters Hall of Fame taong namang 2003 at UK Music Hall of Fame taong 2004. Ilan sa mga pinasikat na awitin ng Queen ay ang We Are the Champions, We Will Rock You, Love of My Life at ang Bohemian Rhapsody. Balitang Kakaiba. Sa atin namang balitang kakaiba, contest na patagalan ng paghiga sa mattress isinagawa sa China. Detalye po ng balitang kakaiba, ihatid po sa atin ni Doc Justin. Magandang umaga. Yes, good morning mga ka-music. Narito nating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Abot sa 240 na mga contestant ang nakilahok sa lying flat contest sa Baotou City sa China. Ang rules ng kompetisyon ay ang mga contestant ay kailangang nakahiga sa mattress. Maaari silang magpaiba-iba ng pwesto, magbasa ng libro, kumain o gumamit ng kanilang smartphone, pero hindi sila maaaring tumayo o gumamit ng CR. Ang huling contestant na tatagal sa paghiga ang siyang itatanghal na panalo. Walang time limit sa contest, pero sa loob lamang ng 24 oras ay 186 na contestant na agad ang na-eliminate. Makalipas ang 33 oras, ang 9 minutes, 3 contestant na lamang ang natira hanggang sa pagsapit ng 33 hours and 35 minutes, isang contestant na lang ang natira at tinanghal na panalo. Ayon sa mga ulat, ang nanalo sa lying flat contest ay nagsuot ng diaper para hindi na niya kailangang magpunta sa CR. Nag-uwi ng 3,000 yuan o mahigit 24,000 pesos ang nanalo sa contest, habang mayroon ding natanggap na premyo ang itinanghal na second place at third place. Nako, mukhang gusto kong sumali riyan, Pero ang magandang kuhan dito, paalala natin, huwag pipigilan ang pag-ihi para lang sa mga ganyan, may premyo nga, pero pagka pinigilan natin ang pag-ihi natin ay
maraming pwedeng maapektuhan na organs, no? Delikado sa kalusugan. Kaya, o mga profesional lamang po ang mga gumagawa nito. Yan ang ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Ako si Doc Justin. Just out na ko. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin. At bago tayo magtapos sa ating balitaan, Kenny, bigay ko muna kung ano ang ating pag-uusapan sa programang Opinion Mo, Opinion Ko ngayong araw po ng Lunes. Panahon bang kumasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panibagong drug test challenge upang matuldukan ang issue ng umunoy paggamit niya ng illegal na droga? So yan mga kanyusik ang ating pong himay-himayin sa ating pong programang Opinion Mo, Opinion Ko ngayong araw po ng Lunes. Para po sa mga gusto nang magbigay ng kanilang opinyon, ito po ang ating text line 0929-321-8738. At maaari din po kayong magpadala ng inyong komento sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga balita ngayong araw po ng Lunes, November 24, 2025. Kami po inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. Dapat sa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 31 days bago ang araw ng Pasko. Ang ating oras, 7:02 ng umaga.